mga fake news po na ginawa po na dapat ingat tayo na huwag magpaparasalita ng hindi maganda. Kung kailan po available? Ayun, sige. Kasi yung ano po, ang cyber libel kasi Kuya Bal. Mga ilang counts ang pwedeng ikaso mga yan. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroroon at sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-usapan po natin, yung patungkol po kay Kuya Bal Santos Matubang dahil siya po ay nagpunta po sa Cybercrime Division. So ano nga ba ang ginawa ni Kuya Bal Santos Matubang dito? Seryoso ho ba siya? Kung sakasakaling seryoso, ano ho ba ang mga matututunan po natin dito? So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, syempre paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga ina-upload. Tapos meron naman po tayong Facebook page po, yung mga pang personal ho, dyan ko po nilalagay yan, pwede ho nating i-follow at saka po pwede pong i-like. Julay Paunil 2.0 po naman yon. So maraming salamat po at huwag natin kakalimutan po sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob. Suportahan po natin ang kanilang YouTube channel. At kung okay lang po, isama ho natin yung mga Lingap partners, makasamahan po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol po kay Kuya Bal Santos Matubang, na kung saan ho, kanina or kahapon, may pinuntahan ho siya. At sa nakita ho natin dun sa kanyang naputol na live, lugar ho ni na Kalingap Edo. So napagkalaman po natin, yung nanay, ang humingi ng tulong po kay Kuya Bal Santos Matubang. Tinatawag ng cyber para interview. Dahil yung kaso nga po, no, na isinampa nakarang araw po. Monday, ano po, for interview pa po. Kasi kinasuhan nga po si dahil doon sa mga fake news. Mga fake news po na ginawa po na dapat ingat tayo na huwag magpaparasalita ng hindi maganda. Yung ina po ang mag-interviewin muna daw po. Samahan niyo po ako at pupuntahan ko po sa bahay nila. Tapos after po ng ilang oras, nakita po natin yung upload ni Kuya Bal Santos Matubang. Nandun po sa Cybercrime Division. Ano nga kaya ang ginagawa ni Kuya Bal Santos Matubang dyan, mga kabayan po natin? So sa pagkakataon pong ito, pakinggan po natin siya dahil marami po tayong matututunan po dito. Lalo't kausap niya po yung isa sa mga kaibigan po natin dyan, si Sir Olive, nandyan din po. Pakinggan po natin yung kanilang mga paliwanag. Nagbaba na. Tanungin natin. Sir! Ano, nandiyan pa? Ha? Kausap po yung investigador. Nasa loob pa? Kausap pa si... Ano ang mga tanong dyan pang nangyari, sir? Malimit ang mga tanong dyan. Ano lang po, titingnan po yung Facebook account kung legit yung ginagawa na Facebook account. Pag YouTube, ganun din. Ganun din. I-extract po yun. Video, i-save. Si Ido ba kailangan dyan na mag-appear din? Yung ano? Kasi yung nanay ang nagreklamo. Ano po, kailangan po dyan si Edo kasi siya yung ano dyan ay magko-complain. So after nito, si Idong papatawag. Opo. Pagka okay na, ito, kompleto na. Tapos i-extract lang muna yung Kuya Bal, tapos si Edo, kailangan pumunta yun dito. Pero schedule naman yun. Kung kailan po available, Ayun, sige. kasi yung ano po, ang cyber libel kasi Kuya Bal, pero may yung prescription na 1 year. Mga ilang counts ang pwedeng ikaso mga yan. Depende po sa sa live. Yung kay FLM, 12 counts yun ah. Kasi po ang Unjust vexation pala yun, ang kaso nun. unjust vexation po. Pag po, Kuya Bal, depende yan yung counts kasi, depende yan sa live. Halimbawa, Alipin sa live. sa isang araw, Kung pabalik-balik ang live, sa isang araw, nag-live ka ng 3, uh-huh. tapos lahat ng mga sinabi mo doon ay nakakasira sa dignidad ng tao. Yun. Tapos pumasok yun sa elements ng cyber libel. Uh-huh. So, every live po, counts yun. Basta pumasok sa cyber libel. Ganun pala no. Sa isang live pwede magkuha ng mga ilang counts. Isa lang po sa isang live. Ay, isa lang. Ikaw naka-5 live yun. Nakalimang live ko po sa isang araw, tapos lahat ng live na yun Pasok. is pasok sa cyber libel. 5 counts po yun. Magkano ang piyansa nun?
Depende po kay Fiscal. Pilpis ka, Hindi na po pambira. siya nagdi-decide. Pero sa isang live, pwede pang maraming kasong lalabas doon. Isa lang Kuya Bal. Kung yung isang live na yun ay isa lang, kasi yung isang live na yun, isa lang yan. Eh, iba't ibang kaso ang yan mo sa isang live, pwede rin yun. Ay kung libelous lang po yung sinabi, di doon lang tayo sa kasong Libelous. Pero yung abala, grabe ano? May abala yan, no? Wala lang po pag may kaso pag kaya lagi ko nga pong sinasabi sa sa ating mga kasamahan na mag-ingat po tayo sa pagsasalita Mm. ng mga nakakasira sa ating kapwa, nakakasira ng dignidad, no? Kasi Yun. hindi po basta-basta na ngayon yung sa social media natin, lalo na pag naibitawan mo na yung salita na yan, Mm. nano na yan ng lahat, napanood na ng iba, Tama. nakapublic ay, May ilang minutes yan siya bago matapos. Mga ilang minuto pa. ano nga pa ba, 10 minutes na lang yan. Nag-extract mo na po. Nag-extract na. Ayos, sige. Save lang, tapos in-interview lang. Hintayin ko na lang. Hindi ko ba? May lakad pa ako. Misamis ako ay. Samis kayo na ba? Pati ako naabala. Kailan po? Ngayon din. After nito. Mag-alas 3 na. Kami, kasama. So ayun mga kabayan po natin, so malinaw ho ano. So dito po sa lakad ni Kuya Bal, akala ko nung una ho, ito ay nagjo-joke lang. Pero nung nakita ho natin yung usapan po nila, ay totoong nandoon po sa loob yung kanilang kasama na may reklamo mga kabayan po natin. Ngayon nga po, yung kapatid ni Ate Edna po yun mga kabayan natin. Pero dito po sa usapan po nila, marami tayong nalaman. Kung ilang count dapat ang po pwedeng isampa sa ang mga pagkakataon, anong klaseng kaso, ano po. So malaking tulong po yan sa atin, kaya tayo po siguro, lalo na yung mga nagla-livestream, mga nagbablog, may mga kaaway, siguro ho mag-iingat po tayo. Ang masasabi ko po, hindi sa lahat ng oras ho ay tama tayo, magaling tayo. Paminsan-minsan ho, kailangan din po magpakumbaba. Kasi kung sakasakali ho ito magkatuluyan, laking perwisyo po niyan. Ano po, hindi lang po sa gastos. Ngayon kung sakasakaling may mga sponsors na sasagot sa gastos, hanggang kailan sila po pwedeng mag-support? Kasi alam naman po natin, ang mga kaso-kaso na yan, minsan inaabot po yun ng 3 taon, 5 taon. So ang laki pong abala. Ano mga kabayan po natin? Hindi naman po natin sinasabi, o kaya meron tayong sinisisi, ang sinasabi natin dito, para sa lahat, mag-iingat po tayo. Hindi ho masama na humingi ng pasensya, hindi masama na magpakumbaba para iayos yung mga konting problema na minsan ho nag-uumpisa sa maliit. Kaso nga lang ho kapag nagsasagutan na, lumalaki po yung mga pinag-uusapan, yung mga issue. At nauwi na nga po sa mga personalan na, siraan, at kapag malala na po, maaari po tayong ireklamo. Dito nga po sa Cybercrime Division, mga kabayan po natin. So yun lang po muna siguro ang ating maiksing reaction video po patungkol po sa pagpunta ni Kuya Bal Santos Matubang dito nga po sa Cybercrime Division na meron po siyang sinamahan. Ang tanong lang natin dito, kung gaano ka-desidido ho yung sinamahan niya na isampa po yung kaso. At kung sakasakali namang isampa yan, ano naman kaya ang gagawin nung sinampahan? Maaari din po ba siyang magsampa ng kaso? O medyo alanganin na? Tingnan po natin kung ano po ang magiging update po dito nga po sa pinaglalaban nung sinamahan po ni Kuya Bal Santos Matubang. So magsilbing aral po ito sa lahat ng kabayan po natin. So maraming salamat po sa inyo. Kung inyo po itong nagustuhan po, pwede naman po nating i-share. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabait tayong lahat. God bless. Bye-bye.